Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kanina may update tungkol kay Jinggoy. Okay. So, ito galing tong DWIZ. Oh, and then by the way, nabalita na rin po ito ng politiko. So, ngayon, tinan natin ito, basahin natin na. Sabi dito, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Associate Justice Zaldi Trespeses laban kay Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong o plunder. So ito na yung unbailable case. Di ba kung naalala natin mga kababayan, nung Lunes, ayun po yung sa second division. So bailable po yon. So kabilang din sa mga miyembro ng 5th Division sina Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak at Associate Justice Ener M. Gito. Ayon sa source ng DWIZ Patrol, isa-serve na ang arrest warrant laban kay Estrada anumang oras mula ngayon. So nandun pa lang. Lalabas pa lang pala. Pero mga kababayan, no, malinaw naman dito no na kasi yung iba kasi nalilito pa pero para sa akin malinaw yan eh. Yung iba po kasi nalilito pa na ito kayo bakit nakapagbuyansa si Jinggoy. So mga kababayan, yung pinyansahan po ni Jinggoy last week nung Biyernes, ayun po yung kasong bribery at saka graft and corruption. Sa kabilang korte po yon, second division. Yung 90,000. Ngayon, ito sa 5th division, ito po yung diyan po nakasampa yung plunder, yung non-bailable case. Kaya huwag tayong malito diyan. Yung mga DDS nalilito eh. Alam niyo ang hirap sa mga DDS, no? In-explain mo na, hindi pa naintindihan. Tanga yung mga tanga kasi. So ngayon, continue natin. Sabi dito. Okay. Actually, pinost din po ito ni Jesus Palsis, no? So anong implication? Dito pala, pakita ko pala yan. So actually, pinost din po ito ni Jesus Palsis. So actually, ano magiging implication nito? Okay. Ngayon, kung titingnan natin sa Senate ngayon, puta, 11-11 na pala. No, 11-11 na. Kasi, nung napalitan po si Tito Soto, nung pinapunta nila si Bato, 13 sila nun. Syempre, yung 13 na yan, yung isa nawala na si Bato, di na po magpapakita yan. Kaya nga, gusto nga nila ng teleconference eh. Di ba? Pangalawa, si Jinggoy, mukhang arrestuin na. So, 11-11. Alam nyo, kapag si Joel na aresto din, ayun ang maganda doon. Kasi mga kababayan, no, medyo nakakalito lang eh. Kapag si Joel Villanueva din po ay naaresto, ang mangyayari niyan, 10-11 na lang. Kasi nga nakakulong na eh. So, pwede din bang palitan si Alan Ferrer kay Tano? Actually, hindi pa. Kasi sabi nga po, kailangan 13 yung bumoto. Pero mga kababayan, no, kung mawawala man tong tatlong to, si Bato, si Jinggoy, at si Joel, kung hindi na nila sila magpapakita, magbubukan tanga lang po si Alan Ferrer. Alam nyo kung bakit? Kasi, ang majority ngayon ng membro na kay Tito Soto. Pero, siya yung Senate President. Kasi hindi mapapalitan eh. Hanggat hindi makabuo ng 13 eh. So, ganun na mangyayari. Di ba? So, isipin nyo yan. Kapag mayroong panukala si Alan Peter, kukontrain lang ng 11. Mas marami sila eh. So, ang lalabas dito, ang parang magiging makapangyarihan dito, yung minority leader. Minority leader sila, pero hindi naman sila minority. Yan nila po kay Lu 7, no? Yan, thank you po, no? Okay. So, kung may bawas sa loob. Ito yung video nung maaresto daw kay Jinggoy. Panoorin natin to. Loob ng Senado, nandun si Senator Jinggoy nung lumabas ang warrant of arrest, if ever. Arestuin natin siya sa loob ng Senado. It depends. Anong it depends, sir? Kasi Sino ba to? Malamang DDS ata. DDS ata itong pulis na to, no? Kasi sabi daw, it depends. So, bakit it depends?
warrant. If a case is below 6 years po, hindi natin pwedeng kasi while in session. That's the law. But we will be serving the warrant, then we'll inform him to. But if it's above, we will have to implement it. I'm not particular. Ang gulo kasi, no? Ba't sinabi niya pa kasi it depends? No, lalo lang nalilito mga DDS niyan eh. O pag sinabing it depends, di narito lang yung mga DDS. Ito explain lang natin Ewan ko ba't yung sinabi yun. Mga kababayan po, yung kaso po na plunder, reclusion perpetua po yun. Ano yun, habang buwan na pagkakakulong. Bakit niyo pa sasabihin na it depends? Ano ba, hindi niyo ba alam na plunder yung yung paparating na arrest warrant? Kaya sinabi niya it depends? Kasi mga kababayan, it depends yan kapag yung kaso nga po below 6 years, hindi mo pwedeng huliin si Jinggoy sa loob ng Senado habang may sesyon. Ang problema, hindi naman po plunder naman po yung kaso Baka tropa ni Bato to, no? Kailangan mo pa talaga sabihin na it depends. Na ang pinag-uusapan naman natin dito arrest warrant na reclusion perpetua po ang parusa. Plunder. Yan tayo parang ba naman DDS nga to, no? Really aware or pangunahan ng Sandigan Bayan na lalabas po ang warrant of arrest. But if there is a warrant of arrest na ilalabas, we shall be number one, i-implement namin yung warrant, we will arrest him, then we'll take him sa loob ng CIDG for usual booking and mugshots. Then we will turn him over to the issuing court, which is the Sandigan Bayan. Yun naman pala Yun naman pala, sir Kailangan ko ba talaga sabihin it depends? Kanina napanood ko to kanina, anong klase yun? Anong klaseng sagot yun? It depends. Alam ko, no? O baka nga kumanta ng PMA hinto, baka yung nung kumanta si Bato, baka narinig. Oo. Kaya, ganyan yung sinasabi, no? So, ngayon, mga babayan, basahin muna natin yung, yung palusot, no, ni Jinggoy. Kasi, mukhang si Jinggoy nga po, nakatunog na nga po, na siya po yung arrestuin na ngayong araw. So, meron siyang palusot dito, no, nag-post sa Facebook, pagkahaba-haba, Diyos ko. Papahirapan na naman ako magbasa nito. Nasabi na naman, si Takero, okay sana, wala lang diction sabi dito, basahin natin Ano ba yan? Okay. In an anticipation of the possible issuance, so in-anticipate niya pala, no, of an arrest warrant in the plunder case filed against me, I respectfully urge the court to first give due consideration to the motions I have already filed and uphold the principles of due process. Actually, mga kababayan, no, last week, nag-file po ata, no, ng wag munang i-serve yung arrest warrant, no, si Jinggoy. Ang problema, lumabas na ngayong araw. So, denied yung petition niya. Kasi kung in-approve yung petition niya last week, hindi po lalabas yung arrest warrant. Tapos dito, simultaneous with my posting of bail on the graft charges last Friday, my lawyers immediately filed pleadings before Sandigan Bayan seeking to consolidation of the cases and the deferment of the issuance of any arrest warrant. Yan na tayo, di ba? Today, my legal team filed third pleading, no? Grabe, ang daming pera ni Jinggoy, no? Trabaho yung mga abogado, so malaki bayad dyan, di ba? Urgent omnibus motion ad cautelam, yun pala yun. Motion ad cautelam pala yun. Tapos information to be quashed. The case be dismissed with alam niyo, no, ito problema dito, no. Ewan ko lang bakit hihingi ng dismissal si Jinggoy? No, kung in the first place po, siya po yung naimbestigahan na. Parang ang labo ata ng gusto ni Jinggoy, no? Na ito yung hinihingi niya ngayon kanina nung hindi pa lumalabas yung arrest warrant na sana daw po ay ma-dismiss daw po yung kaso. Paano ma-dismiss kung walang trial?
Di ba? Okay lang sana kung ano yan, yung parang kaso lang sa akin ni Ping na walang kwenta-kwenta. Pwede yun. Di ba? Pero pag ganito mga kababayan na ikaw po inimbestigahan na ng DOJ at ikaw po sumagot sa counter affidavit at mukhang sabit ka talaga, bakit may papadismiss ng walang trial? Ganyan din ang gusto nila sa ano eh. Sa kaso ni Sara eh. Dismissal without trial eh. Oh. So, hindi ito mga kababayan hindi ito basta-basta lumabas lang. Itong arrest warrant ni Jinggoy. Tulad ng sinasabi ng mga bobong mga DDS, no? Sabi kasi ng mga bobong mga DDS, bakit daw nung si Cayetano daw po yung naging Senate President, bigla daw lumabas yung arrest warrant ni Jinggoy. Hindi po ganun yon. Dumaan pa sa proseso ito. Nung ano pa to nung September last year pa yan eh. Di ba? Nung September last year pa yan, so nagkataon lang yan na ngayon lumabas yung arrest warrant kung kailan nga po nagbumukanta nga si Cayetano. Oh. So, 3 times na si Jinggoy, no? Nga 3 times na ano yan eh. Sabi niya pa dito, no? These are not mere technicalities. I firmly believe that I am entitled to avail myself of the remedies available under the law. Yes, zero technicalities, puta technicalities yan. Takoyin mo pa kami. Including the filing of a motion for reconsideration, especially considering that I received a copy of omnibus resolution on the plunder case on the Friday evening. It's only fair and so yun, may palusot na naman siya. Hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, sabi niya ganyan. Kundi pagtindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at may parinig ang aking panig sa tamang paraan, puta. Buo ang aking loob, wasak ang labas. Buo ang aking loob na harapin ang kasong ito at patunayan na walang katotohanan ang mga binibintang sa akin. Okay. So, pakulong ka muna. Ay, hindi ko pala nailipat. Ito pala yun. Ito pala yung binabasa ko. Sorry. So, sabi ni Jinggoy yan, ha? Si Jinggoy may sabi niyan, ha? Dati binabasa ko kanina. Hindi ko pala nailipat. Puta, ganda-ganda Jinggoy, oh. Ganda-ganda. Okay, batamesa. Okay. So, yun mga streetwise, no? So, abangan ngayon natin, no? Baka posibleng pag lumabas po ngayon, baka arrested na nga po si Jinggoy. Maya-maya lang. Kasi habang ginagawa ko po itong video po na ito, mukhang wala pa eh. So kayo po ba, ano masabi nyo nga po dito, no, sa paglabas nga po ng arrest warrant laban kay Jinggoy, dito nga po sa non-bailable case na plunder. Yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? Okay? Okay, next topic tayo. Hello po kay Jenaline Arsenas, kay Taponato, yan. Kay Joe Mark Villanueva, thank you po, no? Kay Mr. X, no? Excited na ako hindi, ito kasi, yung kulungan nila dati dun sa PIDAP, magkahiwalay sila ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy, no? Magkahiwalay sila. Ngayon, mga kababayan, no, nakita naman natin yung yung kulungan nila eh. Diba? Isang malaking room, double deck, so magkakasama sila doon. Isang room ata, baka mga 18 ata yung kasya doon. Tapos ganun din sa kabila. Pinagandaan na po yan ni PBBM yung kulungan na yan. Kaya ako nga natatawa nga ako doon sa mga nagrereklamo eh. Paano ni flood control? Bakit di na nag-proceed yung kaso? Ito na nga nagpo-proceed na nga Wala. Parang wala lang. Yan. So, ngiting tagumpay si Jinggoy. Nakasama niya si Aguimat sa Zelda. Ano ba? Bakit anong gagawin nilang dalawa? Ano ngayon kung bakit excited si Jinggoy na makita si Bong Revilla? At bakit ngiting tagumpay? Bakit? Kasi Lollipop? Lollipop, rap, rap, lollipop. Hello po, no, kaya Florence Campbell, no? Yan, from USA, no? Nagpalipad po siya sa atin.